Sinakal ni Trump ang Iran sa Golpo matapos subukan ng rehimen na tamaan ang Kuwait at Bahrain gamit ang misil at drone. 48 oras pagkatapos ng atake sa paliparan ng Kuwait. Ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo 2026, hindi umaatake ang Tehran dahil malakas sila. Umaatake sila dahil nagsimula ng tamaan ng Amerika ang langis, mga radar, mga drone, nakapirming pera at ang usapang nuklear ng Ayatollah. Sinubukan ng rehimen na gawing target pampolitika ang mga base ng Estados Unidos, pinatindi ang pressure sa reyon at ginamit ang takot para makakuha ng konsesyon. Sumagot si Trump sa bagong paraan, pinabagsak ang mga drone, tinarget ang mga radar sa baybayin ng Iran at tumangging magbayad ng bilyon-bilyon nang walang ebidensya ng pag-atras. Ano ang tinatago ng Iran? Bakit pinuntirya ng Ayatollah ang Kuwait at Bahrain? Paano ibinalik ni Trump ang presyon sa Tehran? Ikukwento ko ang lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang bagong yugto ng tensyon nang harangin ng mga puwersa ng Amerika ang 4 na attack drones na pinakawalan ng Iran papunta sa kipot ng Hormuz. Tinuring ng Central Command ng Estados Unidos na direktang banta sa trapikong pandagat sa reyon ang mga drone kaya agad nilang tinarget ang mga pasilidad ng pagbabantay sa baybayin, sa Guruke at isla ng Kekshin. Hindi simboliko ang tugon, direktang tinarget ng Washington ang mga mata ng rehimen sa reyon. Tinamaan ng US Central Command ang coastal surveillance at Kekshin. Agad nilang tinarget ang Guruke at pagkatapos ay ang isla bilang tugon ng Central Command sa regional na trapiko sa dagat at sa pananakot ng Iran sa Golpo. Sinubukan ng Iran na tumugon sa pamamagitan ng pagtutok sa Kuwait at Bahrain, dalawang sensitibong lugar para sa presensya ng Amerika sa gitnang silangan. Iniulat ng Kuwait ang pagharang sa mga misil na pumasok sa kanilang himpapawid na nagdulot ng debris at pinsala sa ari-arian. Nagpatunog ng air alert ang Bahrain at pinayuhang sumilong ang mga residente. Ipinakita ng rehimen ng Iran ang aksyon bilang pagganti sa mga base ng Estados Unidos pero iba ang tunay na kahulugan nito. Gustong gawing palabas ng pagbabanta ng Tehran ang mga bansa sa Golpo para pigilan si Trump. Ipinahayag ng Central Command ng Estados Unidos na nagpakawala ang Iran ng 7 ballistic missile sa reyon. 6 dito ay na-intercept at hindi tumama sa target. Itinanggi rin nila ang bersyon ng Iran na nadulot sila ng pinsala sa punong himpilan ng ika-5 fleet ng Amerika sa Bahrain. Mahalaga ang pagtangging ito dahil ipinapakita nito kung paano sinusubukan ng Tehran na bumawi sa propaganda kapag talo sila sa militar. Ang rehimen ay nagpapaputok, nag-aanunsyo ng pinsala at nagkakalat ng takot. Si Trump ay may ibang lohika, pinipigil ang kakayahan, binabawasan ang tsansa ng pag-atake at pinananatili ang presyon hanggang tanggapin ng Iran ang mga limitasyon. Dumating ang opensiba ng Iran matapos ang serye ng hakbang ng Amerika laban sa pinansyal na puso ng rehimen. Pinahihigpitan ng Washington ang mga barkong konektado sa langis ng Iran at itinuturing ang mga lihim na ruta bilang bahagi ng suporta sa digmaan. Simple lang. Basta nakakabenta ng langis ang Iran, may pondo ang milisya, nare-recover ang missile stock at nagagamit ang Golpo sa pananakot, mahina ang anumang kasunduan. Hindi sumali si Trump sa larong ito. Ipinasa niya kay Tehran ang gastos ng mga pang-uudyok. Makikita hito na ang pag-atake sa Kuwait at Bahrain ay tanda ng desperasyon. Kung kampante ang rehimen, hindi nila kailangang isugal ang tensyon laban sa mga bansang may base militar ng Amerika sa Gulpo. Ang kilos ng Iran ay parang pressure ng gusto magtaas presyo bago magnegosasyon. Sinabi ni Trump na may natitira pang ilang misil at drone ang Iran, ngunit nilinaw niyang karamihan ng kanilang pasilidad sa paggawa, paglulunsad at command ay tinamaan na. Mahalaga ang pahayag na ito dahil pinabubulaan na nito ang kwento na nalilito ang White House. Kung alam ng Washington kung ilan ang natitirang misil, nasaan ang mga drone at pabrika, hindi nila tinatakot ang Iran na parang bulag na kapangyarihan. Hinahamon nila ang makinaryang nagmamapa, naghihintay at tumutugon. Gamit din ng Tehran ang nakapirming pera bilang sandata sa negosasyon. Si Mohsen Hezai, isang tagapayo militar na konektado sa mataas na pamunuan ng Iran, ay inilatag sa mesa ang kahilingan na $24 bilyong sa mga nakapirming ari-arian. Malinaw ang plano na binanggit ng mga kausap na Iranian, $12 bilyong pagkatapos ng paunang kasunduan at dagdag pang $12 bilyong pagkatapos. Ito ang patibong na ayaw tanggapin ni Trump. Gusto ng rehimen na matanggap muna ang pera, makahinga sa pananalapi at pagkatapos ay ipagpatuloy ang usapang nuklear.
Gusto ng gobyernong Iranian na gawin to. Gobyerno ng Iran. Gusto ng Iran ang kasunduang nuklear noong 2015. Naglabas ang Washington ng pondo para sa Iran sa gitna ng prosesong diplomatiko, kabilang ang $400 milyong bilang paunang bayad na may kaugnayan sa isang lumang alitan. Iba ang pagbasa ni Trump sa politika. Ang pera, bago ang konkretong aksyon, ay nagiging gantimpala para sa pang-ingikil. Dahil dito, hinihikayat ng White House ang Iran na gumawa ng mapapatunayang hakbang, bawasan ang nuclear na panganib, tanggapin ang inspeksyon, at tigilan ang paggamit ng golpo bilang pagbabanta. Habang nag-iingay ang Tehran gamit ang mga misil, gumagalaw naman ang mga negosyador ni Trump sa ibang larangan. Pumunta sina Steve Witkoff at Jared Kushner sa Oak Ridge National Laboratory sa Tennessee para kumonsulta sa mga eksperto sa nuklear na maaring sumali sa mga negosasyon sa Iran. Tinatawag ng White House ang mga tekniko para talakayin ang pinayamang uranium, mga sentripuga, pagtatapon ng materyal na nuklear at beripikasyon. Naiinis ang rehimen sa galaw nito dahil ang teknikal na negosasyon ay naglilimita sa kasinungalingan. Lading sinusuri ng Iran, kinainisan ng rehimen dahil nililimitahan ng teknikal na negosasyon ang kasinungalingan. Palaging sinusubukan ng Iran na gawing digmaan ng mga salita, malalabong pahayag at paiba-ibang pangako ang kanilang programang nuklear. Kapag pumasok na ang mga eksperto na kayang magsuri ng material, takdang panahon, inventaryo at kakayahan sa pagpapayaman, mas nagiging mahigpit ang laro. Hindi humihingi ng tiwala si Trump, naghahanda siya ng paniningil. Dito nagtatagpo ang krisis militar at ang negosasyong pinansyal. Bumaril si Tehran para magbigay ng presyon. Hindi pinakakawalan ni Trump ang pera para malampasan ang presyon. Pumasok ang Kuwait at Bahrain sa gitna ng alitang ito dahil alam ng Iran na ang presensya ng Amerika sa Golpo ay dumadaan sa mga estratehikong estruktura sa mga bansang ito. Ang Bahrain ang tahanan ng ika-5 na fleet na siyang sentro ng lakas pandadat ng Amerika. Ang Kuwait naman ay may kasaysayan ng kooperasyong militar sa Washington at nagsisilbing mahalagang punto para sa panrehiyong seguridad. Sa pagtutok sa mga lugar na ito, pinarati ng Tehran na anumang pagharang sa kanilang langis ay may kapalit na gastos. Ipinakita ng tugon ng Amerika na anumang pag-atake ng Iran ay may katumbas na sagot din. Ang pag-atake sa paliparan ng Kuwait na naiulat kamakailan ay nagpalala ng tensyon dahil dinala nito ang krisis sa isang mahalagang civilian na lugar. Iniulat ng Kuwait ang pinsala, pansamantalang tigil ng aktibidad at mga biktima kabilang ang dayuhan matapos ang insidente. Pagkatapos nito, nagpakawala ang bansa ng mga misil sa Kuwait at Bahrain na nagpatibay sa paniniwalang handang hilahin ng Iran ang mga kalapit bansa sa krisis. Ginagamit ng White House ang sitwasyon para ihiwalay ang Tehran. Mas narakabahala ito para kay Ayatollah. Ginagamit ni Trump ang banta ng Iran para bigyang katwiran ang dahan-dahang pagsakal na estratehiya. Bawat napabagsak na drone ay nagbubunyag ng ruta at bawat tinamaang radar ay nagpapahina sa kakayahan ng rehimen na makakita. Bawat missile na na-intercept ay patunay na may limitasyon ang retorika ng Iran. Bawat hili ng $1 billion ay nagpapakita na kailangan ng Tehran ng pinansyal na oksiheno. Ginamit ng White House ang paglala bilang patunay na hindi dapat agad bigyan ng pera ang Iran, panatilihin ang kanilang estruktura ng pag-atake o makipagnegosasyon gamit ang mga misail. Kung nais ng Tehran ang kasunduan, dapat nilang tanggapin ang beripikasyon, takdang panahon, limitasyon sa nuklear at pagbawas ng banta sa rehiyon. Ang sinumang magpumilit sa paggamit ng mga drone. Ang mga misail ay mas marami ng radar na sisira, mas maraming pag-intercept at mas kaunting espasyo sa pananakot. Nais ng Iran gawing entablado ng takot ang Golpo. Ginawang ebidensya ni Trump ang takot laban sa kanilang rehimen. Ako si Milson Alves, isa internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ng mga Pilipino. Milson Alves. Hanggang sa susunod.